Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang dami po natin, pati mo naman yung nasa katabi mo. Yan, magandang umaga sa iyo. So kahit hindi nakikita yung maganda mong ngiti, nakikita naman sa iyong mga mata. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Diba? Sa lahat ng oras, nariyan siya para sa atin. So, yung panahon o yung pagkakataon sa buhay natin na parang, Lord, ano ba? Kasama ba kita? Lord, ano ba? Nasaan ka? Diba? It seems na parang wala siya, pero totoo, kasama na natin siya. Kasama natin siya sa bawat oras ng buhay natin. At alam niyo po, isang pagpapala po na tayo ngayon ay naririto. Tayo ngayon ay binigyan niya ng kalakasan. Kasi nga, lagi niyo pong ito naririnig sa akin, hindi lahat ang natulong na isip. Pero tayo bigyan ng Panginoon ng panibagong buhay at kalakasan at opportunity na ngayon ay nagkasama-sama dito upang tayo ay mapagpulong sa kanyang dakilang pangalan. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin na we want to be someone, isang tao, isang individual that is potential na full potential para maabot yung pangarap niya sa kanyang buhay. Hello, lahat naman po tayo dito may pangarap, tama po ba? Yan. So, we want to become that person. And if I can ask you a question, ikaw, ano ba ang pangarap na buhay na gusto mo? Ano ba yung pangarap na buhay na gusto mo? Bigyan mo kayo ng 5 segundo. Imagine niyo, ano ba yung pangarap na buhay na gusto ko? Yan. Lalong-lalo na po sa mga kabataan na narito ngayon. Alam po, nung ako ay elementary, gusto ko mag-isang pulis. Pag tinanong ako, ano gusto mo? Jollibee o pulis? Pulis po ang sagot ko. Hindi po Jollibee ang sagot ko. Pulis po ang gusto ko. Yung mga time na yun. Elementary po ako, pulis po ang gusto ko. And dumating yung time na parang delikado Kasi yung mga time na yun, parang napabalita ko yung mga MPA, may bakbakan sila, so mga delikado yung mga pulis. Nabago po yung pangarap ko, gusto ko nang maging seaman. Yeah. Kasi noong mga time na yon, maraming mga seaman that time at nababalita na malaki yung mga sweldo nila. Yeah. So gusto ko maging seaman. Nung ako po ay nag-high school na, tinigil ko na po yung pangarap ko maging seaman. Kasi di na po ako lumaki So hindi na-abot doon sa limit po nila. Kaya sabi ko sige mag-engineer na lang ako. Civil engineer. Yan. So sabi ko sige mag-civil engineer na lang ako. Along the way, nag-take ako ng exam ko nakapasa, napunta po ako sa IT. So napunta ako sa IT, pagka-graduate ko po, naging e-bike mechanic ako, IT from e-bike mechanic. Tapos naging teacher po sa senior high, naging instructor sa college, naging life coach or guidance counselor, naging coach po sa isang upskill program where ito po yung mga short courses, at ngayon ay isang freelancer. Yan. Tatanungin kita, ano ba yung pangarap na buhay na gusto mo? O ano ba yung pangarap na katangian bilang isang individual o bilang isang tao na gusto mong ma-acquire? For you to be able na ma-achieve yung pangarap na buhay na gusto mo. Kasi dapat mag-batch yan You need to become a person na capable na magawa o ma-handle yung pangarap na buhay na gusto mo. Di ba, alam nyo marami pong maraming nanalo sa loto. One time millionaire. Nanalo sa loto tapos magugulat ka na lang ilang buwan na lumipas o ilang taon na lumipas, bankrupt na ulit. Kasi they are not capable to handle those things. So ikaw, ano ba yung full potential o pangarap na pagkatao, katangian na meron ka, gusto mong ma-acquire for you to be able na ma-handle din yung pangarap na buhay na gusto mo? 3 years from now, anong mga bagong skills ang mga natutunan mo? Mga kabataan ko narito ngayon, 3 years from now, ano ba yung mga bagong skills na gusto mong ma-acquire o makuha? 5 years from now, ano yung mga bagong achievements na gusto mong ma-acquire o mapagtagumpayan? Okay? Naalala ko yung isang libro, nung nakarang libro po, binuksan ko ulit siya.
ladder of success. Okay, doon po sa ladder of success ko, nakasulat doon kung ano yung pwedeng mangyari. 2 years, ganito yung gusto kong mangyari. 5 years ganito. 7 years, 10 years. At nagulat ako, kalahati doon sa sinulat ko ay napagtagumpayan ko na. Na-achieve ko na. Isa doon yung makagraduate ako sa college. Ayan. So, 5 years from now, anong bagong achievements ang mga nakuha mo o pinapangarap mong makuha? 8 years from now, ito po, patuloy ka pa rin bang naglilingkod o iniwan mo na ang una mong pag-ibig sa Kanya? Nakikita mo pa rin ba yung sarili mo? 8 years from now, actually, maiksing panahon lamang po yun. 8 years from now, nakikita mo pa rin ba yung sarili mo na naglilingkod pa rin sa Panginoon? Same pa rin ba yung alab ng pag-ibig na meron mo ngayon? 8 years from now. O nakalimutan mo na yung tamis ng una mong pag-ibig sa Kanya? Alin po, masarap balikan. Masarap balikan yung tamis ng unang pag-ibig sa Kanya. Yung tipo kapag naaalala mo na iyan, Lord, paano nangyari na yung isang katulad ko ay iniibig mo? Diba? So 8 years from now, naglilingkod ka pa rin ba sa Kanya? O nakalimutan pa rin yung tamis ng unang mong pag-ibig sa Kanya? This morning, try to look at bigger things. Gusto ko pong tingnan natin at tumingin tayo sa mga malaki pang bagay sa buhay natin. Try to imagine yourself as the times goes by. Kung paano yung sa paglipas ng panahon. And try to strive more as you want to achieve your goals sa buhay. At sa paglipas ng panahon, try to figure it out kung paano pa nga maglilingkuran ng Diyos sa buhay mo. Yes! Sa totoo lang po, we don't know how long we will live dito sa buhay po natin. But a man without a plan always fail to achieve his goal. Kaya importante na meron po tayong goal sa buhay natin. And as we strive to be a better version ng sarili po natin, let us prepare our hearts with a short prayer. Tayo po sa panadilang manalangin. Ama namin Diyos na makapagrin sa lahat o ihinta sa mundo ka. Salamat po sa umaga pong ito na iyong ibinigay sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy po namin natatamasa. Panginoon, sa umaga po nito, mamusap ka sa aming mga puso at maunawaan namin ano ba ang nais mong ipagawa sa amin at masunod po namin. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Talking about our plans in life, talking about yung mga goals natin sa buhay natin. Sabi ko sa Proverbs chapter 16, verse 3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Ayan. Commit your work to the Lord. Ayan. Yung mga bagay ba na ginagawa natin, kinocommit ba natin ito sa Panginoon? Then, if we commit our work to God, then our plans will be established. And talking about commitments po, it is easy to hide behind not saying yes sa mga commitment natin. Di ba madaling magsabi ng, ay, ayoko muna. Di ba? Talking about commitment, Lord, ayoko muna. Huwag na muna. Because we have a lot of excuses kasi nga, nabubuhay tayo sa comfortable life. Gusto natin ang komportabling buhay. Hello, meron pa dito ng ayaw ng komportabling buhay. Minsan, dahil sa kagustuhan natin na komportable na tayo sa buhay natin, ayaw na natin i-commit yung mga bagay sa buhay natin. Sabi nga nila, if there is a will, there is a way. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So committing our plans to God, committing our work to God. It is easy to say, it is easy not to say yes by committing ourselves, our plans to God. Kasi nga, iniisip natin na marami pa tayong time to commit ourselves to God. Bukas na, sa susunod na taon na. Naalala niyo yung question ko sa inyo last time? Kailan mo gusto mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ngayon ba o sa bukas pa? Hangarin ko na ngayon. Kasi walang pangako ang bukas eh. Iniisip natin na marami pang pwedeng opportunity to serve God. But, what if wala na? What if time's up na?
Paano ba ikukumit ang mga plano mo, ang mga plano ng buhay mo sa Kanya? Di ba? That's why it is very important to commit our work to the Lord. Kasi ang dulo, kung hindi natin ikukumit yung mga bagay-bagay sa buhay natin, our plans, okay? Our plans will not be established. And I want you to remember this. At ito po yung pag-uusapan po natin. What you do today will determine who you will become tomorrow. What you do today will determine who you will become tomorrow. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan ka sa susunod na darating na panahon. Yan yung magiging ikaw sa susunod na darating na panahon. It is the reflection. Kung magiging sino ka, bukas, sa mga alawa, sa maraming pang taon na lilipas. Because our plan, or if our plans is not committed to the Lord, then it will not be established. Sooner or later, maliligaw, mapapagod, hihinto, susuko. Tapos ang dulo, sasabihin mo, ayaw ko na. Ayaw ko na sa life, ayaw ko na sa earth. Diba? Ang init eh. Ayaw ko na sa earth. Kasi puro na lang ganito yung na-experience ko. Kasi puro kapalpakan na lang. Puro hirap na lang yung naranasan ko. But what you do today will determine who you become tomorrow. Sabi nga doon, sometimes we want to become someone, but we don't want to make an effort to become one. Hello? Mga kabataan, ako lang ba yung mahilig mangarap dito? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo last time? Sabi ko, 21 years old, mag-aasawa na ako. May ipon na dapat ako noon at mga pag-asawa na ako. Pagdating ko ng 21, ay hindi pa pala. 23 na. Sige na. Pagdating ko ng 23, hindi pa pala. Sige, 25 na. Pagdating ko ng 25, hindi pa rin. Sabi, mga 30 na siguro. Nilakuha ko na yung agwat. Baka sakali, may ipon na. Okay. Baka sakali, sure na. No. Sometimes you want to become someone, but you don't want to make an effort to become one. Diba? 4 years from now, ito na yung bagay na ginagawa ko. Kaya lang right now, sabi mo, ay saka na ako mag-e-effort kapag malapit na yung time na yun. Hello? 4 years from now, ito na yung mga na-achieve ko. Kaya lang right now, sabi mo, ay saka na ako mag-e-effort kapag malapit na rin yung time na yun. We want to become someone, but we don't want to make an effort to become one. Parang ganito lang yan. Gusto mong lumaki ang katawan mo pero ayaw mag-gym. So, ako lumalaki yung katawan ko kaya lang hindi dahil sa gym. Nakakain lang to. Gusto mong lumaki ang katawan mo pero ayaw mag-gym. Gusto mong gumaling sa karamdaman mo pero ayaw mong itigil yung mga maling bagay na ginagawa mo. Hello? Nag-uusap pa rin ba ako? Gusto mong matutunan ng isang bagay, pero ayaw mong mag-practice. Ayan. We want to become someone, but we don't want to make an effort to become one. At ito yung masakit. Gusto mong pumayat, pero ayaw mong mag-diet. Hello? Sakit. Sakit nun, di ba? What version of you are you dreaming of? Anong version ng sarili mo, yung pinapangarap mo? Di ba? Sometimes, meron tayong ganong feeling eh. May feeling tayo na pag may namit tayong tao, parang gusto ko siyang gayahin. Parang, bakit ganun siya? Parang gusto ko makuha din yung qualities na meron siya. Gusto ko rin matutunan yung mga bagay na ginagawa niya. Meron tayong ganong ano eh. Tayo sa buhay natin eh. What version of you are you dreaming of? But for us to be able na ma-achieve natin ito, okay, we need to make an effort to become that one. We need to make an effort para ma-achieve natin ito. Again, I want you to remember this.
What you do today will determine who you will become tomorrow. Kaya importante po kung ano yung ginagawa natin sa araw na to. Importante po kung ano yung ginagawa natin sa mga oras na to. Importante po kung paano natin kinumit ang mga bagay-bagay sa buhay natin sa oras po na ito. Importante po yung commitment natin. Why? Because yung plano natin, if we will not establish, it will determine who will become. If you want to be that person, if you want to be a person na gusto mong ma-achieve, then commit your plans to the Lord. In Proverbs chapter 16, verse 9, ito po yung sabi dito, the heart of man plans his ways, but the Lord establishes his steps. It is important to commit ourselves to God. Yes, it is true, tayo po yung nagpaplano, pero ano yung dulo nito? The Lord establishes steps. Diyan ay kung kinukumit mo yung mga plano mo sa Diyos, sooner or later it will be established. Saan mo gustong pumunta? Ito po yung tanong sa inyo. Saan mo gustong pumunta? Sa lugar na masaya ka, pero hindi mo siya kasama? O sa lugar na kahit hindi ka masaya, kahit punong-puno ng problema, kahit hindi okay yung buhay, pero kasama mo siya? Anong pipiliin mo sa dalawa? Ayan. Baka po ma-misinterpret na siya po. Ayan. Si Lord po yung pinag-usapan po natin. Sa lugar na masaya ka lang, pero hindi mo siya kasama? O sa lugar na kahit punong-puno ng problema, kasama mo siya? Why? Sooner or later, kahit hindi okay ang buhay mo, kahit maraming problema, kahit maraming challenges, the Lord establishes your steps. At magugulat ka na lang, masasabi mo, Lord, buti na lang pinagdaanan ko. Kasi kaya ko pala pinagdaanan to dahil may plano ka sa buhay ko. Sa buhay ko. It is impossible to achieve a better version of ourselves, of our lives, if we will not commit our plans to God. Again and again, I want you to remember this. What you do today will determine who you become tomorrow. Sabay-sabay po tayo. What you do today will determine who you become tomorrow. But here's the problem. Sabi natin kanina, commit ourselves to God. Commit our plans to God. Sometimes we have fear in committing our plans to God. Meron tayong takot sa pag-commit natin sa Panginoon. Kasi, dito po yung pumapasok yung pride. We think na mas better yung plano natin sa Kanya. Hello? Iniisip natin na parang mas maganda Lord yung plano ko kaysa sa plano mo eh. Hello? We think na mas maganda yung plano natin kaysa sa plano niya. We think na mas mahirap yung daan na ibinibigay niya kaysa sa daan na gusto natin tahakin. We think na mas kakaunti ang mag-gain natin o makukuha natin kaysa sa bagay na makukuha natin kapag ginawa natin yung gusto natin gawin. And we also think na iiwan tayo ng mga tao na kapaligid sa atin dahil sa pagsunod natin sa Kanya. O iiwan tayo ng mga tao na kapaligid sa atin if we commit ourselves to God. Sabi nga doon sa Proverbs chapter 16, verse 9, ano yung sabi doon? The heart of man plans his ways, but the Lord establishes his steps. Ngayon, ano yung pipiliin mo? Yung plano mo pa rin ba? O yung bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo? So since we are experiencing yung fear o yung takot ng pag-commit ng plano natin sa Panginoon, here are 3 simple things that we can do in our fear of committing our plans to the Lord. Tatlong bagay lang po yung pag-uusapan natin, and this is very short, napakiksi lang po nito. Number 1, fight the fear of commitment by making commitment. So, para malagpasan natin yung takot natin sa pag-commit ng plano natin sa Panginoon,
Then fight the fear of commitment by making commitment. Simulan po natin ito. Sometimes it starts with one little yes. Sometimes it starts sa simpleng una na pag-yes mo po. Yan. Niyaya ka mag-BS, mag-discipleship ng iyong leader, discipleship leader mo. Sometimes it starts with one little yes. Yes. Niyaya ka mag-CG ng CG member mo o ng CG leader mo, community group leader mo, community group members mo. Sometimes it starts with one little yes. Fight the fear of commitment by making commitment. Niyaya ka, mentoring tayo. Kasi parang napapansin ko, nawawala ka sa linya. Okay. Fight the fear of commitment by making. It's all start by one little yes. God wants you to step up. Nais ng Diyos na mag-step up ka sa level mo ngayon. For you to be able na malagpasan yung fear, fight the fear of commitment by making commitment. Even yung feeling na parang ayaw mong sumamba. Yung paggising mo sa umaga, saan dito naman, marami pa akong gagawin eh. Even that kind of feeling, alam mo, the more na nararamdaman nyo na parang ayaw nyo sumamba, the more na mas dapat kayo sumamba. Bakit? Kasi nga, kapag nararanasan nyo yon, gumagawa ang kaaway ng paraan para hindi mo marinig ang salita ng Diyos na makakapagbigas sa'yo. Para hindi mo marinig yung plano niya sa'yo. So sometimes, yung commitment natin, para ma-overcome natin yung fear of having a commitment, sometimes it starts with one little yes. Proverbs chapter 3 verse 5 po yung sabi, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sometimes we don't want to commit our plans to God kasi ito po yung mga pwedeng dahilan. Number one reason, we lean in our own understanding. Ayaw natin commit sa Diyos yung plan natin kasi nga, nagli-lean tayo. Umaasa tayo sa sarili nating understanding. Paano, Lord, kung mali ka? Hello? Paano, Lord, kung ako pala yung tama? Eh di Lord, sayang naman yung opportunity. Again, we don't want to commit our lives to God. Kasi nga, merong fear. We make excuses for that. And when you start with your one little yes, show up when you say you will. Niyaya ka mag-DS, niyaya ka mag-CG, niyaya ka mag-mentoring. God is saying to you, step up and you say yes. Para ma-overcome mo yung fear ng commitment. You make commitment. Show up when you say you will and keep your promises. Bakit? The how will always follow. Kasi nag-commit ka eh. Kasi nagsabi ka ng yes eh. The how will always follow. Diba? Mag-meet tayo ng Tuesday, 9 a.m. Kasi di ka pwede ng gabi. Sige, 9 a.m. magkikita tayo. Monday, ang dami mong gagawin. But dahil nagsabi ka ng yes, and you want to start by making one little yes, para ma-overcome mo yung fear ng commitment, ng pag-commit mo sa Diyos, the how will always follow. Yung time mo para bukas, magkakaroon. Bakit? Kasi you make time dahil importante yung gagawin mo. Luke chapter 16 verse 10, he who is faithful in little things will be faithful in great things as well. Kaya nga, the fight, the fear of commitment by making commitment, and we will become faithful sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo sa mas malaking bagay.
Start being faithful in little things. At magugulat po tayo, little by little, you will be able to fight the fear of larger commitments. So right now, hindi ko alam kung ano yung fear ninyo, kung ano yung pinagdadaanan nyo, kung ano yung na-experience ninyo na hindi mo ma-commit yung sarili mo to that. Hindi ko po alam yon. But for you to be able na malagpasan ito, and if you want to give to the Lord yung mga plano mo, i-commit yung plano mo sa Panginoon, start with one little yes. Again, what you do today will determine who you will become tomorrow. Pangalawang bagay po, stop waiting for the perfect time. Sometimes, hindi natin maibigay yung commitment natin for this reason. We are waiting for the perfect time. We are waiting na kapag okay na yung time ko, kapag hindi na ako, kapag konti na lang yung ginagawa ko. Sometimes, we are waiting na kapag marami na akong time. But the truth is this, walang perfect time kung hindi ngayon. Walang perfect time kung hindi ngayon. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya nga, sabi natin kanina, yung bagay na ginagawa mo ngayon will determine who will become tomorrow. So start giving your commitment today. Walang perfect na pagkakataon to surrender your will to God kung hindi ngayon. Isaiah chapter 55 verse 8, God's ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. Sometimes, Lord, bakit ngayon ko ibibigay yung buhay ko sa iyo? Ito nga Lord yung parang hindi pa ako ayos eh. Hindi pa okay yung buhay ko. Kaya hindi ko muna Lord ibibigay yung buhay ko. Hindi ko na Lord ibibigay yung plano ko sa iyo. Again, God's ways are not our ways. Sometimes, it seems like na, Lord, ang labo yata ng plano mo. Diba? Sometimes, we feel like, Lord, mali yata yung diskarte mo. Sometimes, it look like, Lord, parang mali yata yung landas na tinatahak ko. Sometimes, your present situation telling you na mas mahirap yata sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban mo. But again, I want you to remember this. God's ways are not our ways. And here's the difference. Kung ako, ito lang yung nakikita ko, yung crowd lang na to, pag umakyat ka sa rooftop, mas malaking perspective yung makikita mo. That's the same principle nung nakikita ng Diyos. Kasi hawak ng Diyos yung plano natin eh. And when we commit our lives to God, when we commit our plans to God, God will establish our steps. Kita niya lahat. Tayo pwedeng yung current situation lang yung nakikita natin. Pwedeng yung problema lang yung nakaharap natin, yun lang yung nakikita natin. Pwedeng yung nararamdaman natin, yung current na dapat natin maramdaman sa situation na yun. But God establishes our step if we commit ourselves to God. If we commit our lives to God. Not tomorrow, but today. Maaaring hindi natin nakikita pa yung mas malawak na plano ng Diyos. But sooner or later, makakarating din tayo doon, marirealize natin na Lord, tama ka pala. Lord, ang husay mo pala. Because God's ways are not our ways. And God's thoughts are not our thoughts. Romans chapter 8, verse 18. Sometimes we feel like na ang hirap ng pinagdadaanan natin, but ito yung sabi po ni Paul, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Paul is saying, yung suffering na pinagdadaanan natin today ay not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Same thing with the experience na meron tayo. Na yung sufferings na pinagdadaanan natin because we give our lives to God. Yung sufferings na pinagdadaanan natin dahil meron tayong fear by having commitments is not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Lord, Ikaw yung gumawa nito. Lord, Ikaw yung gumawa nito sa buhay ko.
Paano nangyari na yung isang tao na lungo-lungo noon, ngayon nag-iisip sa harapan ninyo? Hindi ako yung gumawa ito, ang Diyos ang gumawa ito. And start by giving your plans to God, by committing yourself to God. Kaya kung ikaw yung tao na hinihintay yung perfect time, lagi ko narinig yun. And he started to say one little yes. It is not worth comparing with the glory that is to be revealed to you. Hindi ko alam kung ano yung present situation na pinagdadaanan mo, pero walang perfect time, kundi ngayon, sa pagbibigay ng plano mo at sa pagkukumit ng plano mo sa Panginoon. And this is the last, number 3. Sabi ko sa inyo, mabilis lang ito. Surround yourself with friends who challenge you and make you better. Valuate mo ngayon. Surround yourself with friends who challenge you and make you better. Kung yung kaibigan mo make you worse, alis ka muna dyan. Kung yung kasama mo ngayon make you worse, iwas ka muna dyan. Yung nakakasalumuha mo ngayon make you worse, alis ka muna dyan. Layo ka muna. Kasi kailangan mo na surround yourself with friends who challenge you and make you better. Yan po ang kailangan mo. And it reminds me, nung time na ako po ay nagkupit sa smoking and nagkupit po ako sa drinking alcohol, maraming taon na po akong lumipas. Isa sa unang bagay na ginawa ko, umiyos muna ako sa mga kaibigan ko. Before, kapag nakikita nila ako, sabi na, sandali lang. After a month, napagtanggit ko sa kanila, dumating yung time, sabi na sa akin, tara dito, mamulutan ka na lang. It is worth it. Worth it to. Kailangan mong surround yourself with friends who challenge you and make you better. Authentic friendship is a treasure. Ayan. Kaya namanan po yan. And authentic friendship will challenge us to give more, not to take more. Yung mga kaibigan po natin, authentic friend po natin, tutulungan tayo na mailabas pa yung full potential natin. And authentic friendship will help you to achieve a better version ng sarili. Again, what you do today will determine who you will become tomorrow. Sabi nga, kasabihan nga po ng mga matatanda noon, sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo, at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Proverbs chapter 27, verse 17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Right now, evaluate mo yung situation mo. Napapaligiran ka ba ng mga tao na makakatulong sa iyo na ma-challenge ka and make you better? Kung hindi, iwas ka muna. And start making commitment by one little yes. Kung niyayaya ka mag-discipleship at that time, at noon, parang wala kang time, the how will always follow. Say yes. Kung niyaya ka sa discipleship at noon wala kang time, okay, the how will always follow. Start saying yes. Ngayon na po, dahil walang perfect time, kundi ngayon, kaya natin pupunta ang buhay natin sa Panginoon. And again, surround yourself with friends who challenge you and make you better. Again, I want you to remember this. What you do today will determine who you will become tomorrow. 3 years from now, anong mga bagong skill ang natutunan mo na magagamit mo sa surga? Even kahit hindi pa 3 taon na lumipas. A week, month, year, ano yung mga bagong skills na natutunan mo na magagamit mo para mapagtituran mo ang Panginoon?
O ano naman yung bagong, ano naman yung skills na meron ka right now na napaghusay mo para magamit mo to serve God. 5 years from now, ano ang mga bagong achievements na nakuha mo, testimony na dala-dala mo nung ikinumit mo ang plans mo kay Lord. 5 years from now, ano yung gusto mong ikwento sa mga taong makasalamuha mo? Ang sarap ikwento 5 years from now na, alam mo ba, ang Diyos na magbago sa buhay ko. At gusto ko rin i-share ito sa iyo. Ang sarap ikwento ko. 5 years from now, ano ang mga bagong achievements na nakuha mo, testimony na dala-dala mo nung i-commit mo ang mga plano mo sa Panginoon. And 8 years from now, patuloy na naglilingkod sa Kanya at initiate ang una mong pag-ibig sa Kanya. Ang sarap kong i-imagine doon dahil you already or you commit your plans self to God. If you want to be that kind of person, ito po yung challenge ko sa inyo. Commit your work to the Lord. Lahat po ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, commit to that. Even if it's small things. Now, hindi ko lang kung ano yung fear pa na pinagdadaanan mo by giving your commitment to the Lord. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. And God wanted to overcome that fear. Kasi nais din ng Diyos na ma-establish yung plano mo sa buhay. Kahit ko lahat yung higit malaki. Lord, you know our hearts. You know kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa aming mga buhay. And you know our circumstances sa buhay po namin, Panginoon. Sa dami po, Panginoon, na nangyari sa buhay namin, there are times in our lives na hindi namin o ayaw namin commit yung sarili namin sa paglilingkod sa iyo. Ayaw namin commit yung buhay namin sa iyo. But there's no other way, Lord, para ma-establish yung plano mo sa buhay namin, kundi ibigay ang commitment namin sa iyo. Lord, nakikita po yung mga anak ko na. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon na pinagdadaan nila. But it will be hard for us, for them, to commit their plans to you, O Lord, kung yung buhay po nila ay hindi committed sa iyo. Right now, before you give your commitment to God, your work to God, i-commit mo muna yung buhay mo sa Panginoon. Make Him your personal Lord and Savior. Make Him God sa buhay mo. Make Him na mag-take over ng lahat ng bagay na ginagawa mo. And after you commit again your life to God, this time, i-commit mo naman yung work mo sa Panginoon. I-commit mo naman yung mga plano mo sa Kanya. And somehow, i-reveal ng Diyos sa buhay mo kung ano ba yung nais niyang ipagawa sa iyo. Ma-rewrite yung plano mo so that you will become a better version of you. And somehow, you will do the things that you want to do sa buhay. Panginoon, alam niyo po yung nagdadaan ng bawat anak niyo po narito ngayon. Ikaw po ang patuloy na tumulong sa Kanya. Kung paano siya magsisimula na i-commit ang lahat ng plano niya sa iyo. Lord, kung natatakot siya na i-commit yung kanyang plano sa iyo, help him, her, to fight the fear of commitment by making commitment. Help him to stop waiting for the perfect time. And help him, Panginoon, to surround siya ng mga kaibigan who will challenge
tao na to and make him better. At habang nangyayari ito, Panginoon, makita niya that His plans, your plans to him, is established. Maraming salamat po. Pangalan ko lamang po ang siyang mapupurihan at may taas. Ito po ang aming